Siya daw ang frontline aminado, mga misis. Teka muna, bago ang lahat. Kayo ba aminadong mga chismosa din kayo? Hindi po! Weh! Come on! Taas ang kamay ng mga Ay, chismosa. chef. Nangunguna ako dyan, ate Corinne. Oh, meron talaga eh. Alam nyo, hindi lang ninyo namamalayan kasi in denial pa kayo. Na chismosa rin kayo. Kung hindi man kayong nagkakalat, type na type nyong nakakarinig. Hindi ba? O ayan, pagdating sa kaganapan sa kanilang barangay, News Network, siya naman ang aminadong certified chismosa ng sangkabaranggayan. Si Ellie. Hello, Ellie. Ayun. At kasama din natin ang ating katropang si Attorney Rob. Hi, Attorney Rob. Long time no see. Okay, pero aminado kang chismosa ka. Opo, number one. Talaga ba? Hindi kasi, hindi ko po, nakakatilabunan ko pagka hindi ko na ilalabas yung ichichismis ko. Anong pinaka masahol na nangyari dahil sa kachismisan mo? Yung sa, yung sa mag-asawa. Oh, naghiwalay talaga. Hindi, kinumpronta ako ng asawa. Kung totoo na nakipag-date sa iba, totoo naman talaga. Dinala pa kasi ng tubig eh. Ah, gano'n? Oo. Ganun Kasi ba? nagsabi si sa akin, sabi ito may tibet, yung ano ko, yung pangalawa kong jowa. Sabi ko, ikaw hindi ka na nasiyahan, malaki na nga yun, naghahanap ka pa ng malaki. Yan ako pa nga sa kanya. Malaking problema. Ilang beses ka nang nabarangay sa pagkachismosa mo? Wala pa naman. Hindi pa Ay. ako nababarangay, pababarangay lang. Nakakausap pa naman kagad. Wala ka bang trabaho? Ano lang, extra sa mga yung naglilinis. Eh naman pinaglilinisan ko, nagkukwento, kinukwento ko rin. Pag uwi ko, nagkukwento ko rin sa labas. Ewan ko ba, tagang Makati sa Lamunan. Siguro nga, oo. Teka muna, Attorney Rob, ano ba ang mga peligro ng pagiging chismosa sa batas, ha? Marami po. Meron tayong tinatawag na grave oral defamation. Ito yung sinalita mo, sinisiraan mo yung tao. Ito ay tinatawag ding slander. Okay? Sa panulat naman, halimbawa sa chat o di kaya sa Facebook, ay libel ang tawag doon, yung panulat. Kaya naman, ang panalita, slander, ang panulat, libel. Ngayon, meron tayong specifically para sa mga katulad ni ate, ha? Sinabi sa'yo. Marami hindi nakakaalam nito, pero sa ilalim ng Article 364 ng ating Revised Penal Code, yung tinatawag na intriguing against honor. Talagang pinaparusahan noon pa ang mga chismosa. Ano po ang pagkakaiba ng intriguing against honor doon sa harap-harapang naninira? Yung slander, yung oral defamation. Ito po, hindi niya pinapangalanan o kaya binablind item niya. Kinakalat niya yung mapanirang mga karakter ng tao o di kaya yung mga mapanirang mga bagay-bagay na makakasira doon sa reputasyon ng tao. Kaya ate, ang maaaring makaso sa'yo ay slander o hindi naman kaya ay intriguing against honor. Okay, ikaw naman, anong sabi? Eto kasi, naguguluhan siya. Sige na nga, iba mo na yung tanong. Attorney, ano po ba mas healthy? Ang alamin po ang katotohanan o wag pong makialam? Huwag makialam, lalong-lalo na sa buhay-buhay ng pribadong buhay ng bawat tao. Pero dun sa katanungan mo, no, huwag makialam o di kaya alamin ang totoo. Kung sa gobyerno, alamin natin ang totoo. Pero kung ang pinag-uusapan ay buhay-buhay ng ating mga kapitbahay, ng mga pribadong tao, ay huwag na huwag ho tayong makikialam sapagkat kung paanong dapat nirerespeto ang sarili mong privacy, ay dapat ay irespeto mo rin ang privacy ng iba. Ayan, nakita ba ninyo ang pagkakaiba? Yung para sa ikabubuti ng lahat, okay. Yung public interest, Yes, kumbaga. yes. Pero yung buhay-buhay ng tao, pribado, wala na kayong pakialam doon. Okay, may isa pa tayong tanong. Si Julie. Attorney, paano naman po yung mga nagpo-post ng chismis sa Facebook? Halimbawa, pinost niya yung mukha ko. Ano naman po yung pwedeng ikaso doon? Well, actually, no, talagang common ho yan. In fact, ang law firm namin, ang daming hawak na ganyan. Sapagkat ang Facebook, no, pag ginamit yan, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, tataas ho ang uri. Hindi lamang yan pananalita, nagiging ho yan libelo, libel. At kapag pinost mo yan under the Cybercrime Prevention Act, ang magiging parusa ay
hanggang 8 years na pagkakakulong. Yung paninirang puri gamit ang online. Kaya huwag na huwag ho tayong magtatangka na maninira ho tayo ng iba. Sapagkat, tama ang sabi ni Ate Coring, kung public interest yan, aba, let's know the truth. Pero kung po tungkol sa buhay ng ibang tao, ay huwag na huwag po natin gagawin sapagkat napakabigat po ng parusa ng cyber libel. Ayan. Yung ano ang parusa doon sa ginagawa niya? Handa ka na ba? O ano daw ang parusa sa ginagawa niya? Arresto minor po yun, maximum ng 30 days na staycation sa kulungan. Libre pagkain! Di kaya, May breakfast. O di kaya ay pababayaran ho kayo ng multa na hindi naglalagpas ng 20,000 pesos o both. Paano ngayon kung di ko matigil? Ang katip, pagka-mistambay nga ako sa bahay namin eh. Ang pit ko parang sinisilihan, gusto ko talaga lumabas. Baka Paano yun? po yung staycation ho ninyo na 30 days sa preso, baka yun po ay magpapagaling sa inyo. Paano naman kung yung mga kaselda niya, chinichismis din niya? Pwede rin ho siyang mademanda sapagkat ang mga taong nakakulong ay may karapatan din na sila ay hindi mapakialaman sa kanilang honor. Sapagkat kahit yung mga nakakulong, may honor pa rin sila na dapat pa rin irespeto. Tulad ngayon, kating-katinala muna ako. Gusto ko na makichismis na sa amin. Alam mo, huwag ka magkukwento dito sa babae ito. Delikado ka. Ang hirap bulungan na ito. Oo, delikado. Ryle, anong sabi sa online? Naku, Ate Coring, ang daming sinasabi online. Sabi ni Kay Erks, kung ako pipili sa dalawa, mas pipiliin kong maging biktima ng chismis kesa maging chismosa. Kasi mas okay ng pag-usapan ka kesa ikaw ang dahilan ng pagkasira ng ibang tao at makinig ka. Pero syempre, pinakamaganda pa rin, huwag maging biktima at huwag ding chismosa. Mind your own business. So, tama naman. May isa pa. Ito, gustong-gusto ko to eh. Sabi ni Maris Santiago, kung kasing sipag ninyo sa pagkalat ng kwento, ang effort sa pag-aayos ng sariling buhay, baka wala ng problema. Priorities daw. Ayan, yung oras ng chismis, magnegosyo ka na lang. Patay, lalagnatin ako sa bahay nito pag nakadaldal. Ayun, nilalagnat pa. Naku, ano ba yan?